Sa ulo ng mga balitang tinutukan sa lungsod ng Baguio, kabayanihan ng SAF-44 muling inalala. Panukalang batas na dagdag benepisyo para sa mga senior citizen ng Baguio, pirma na lamang ng Pangulo ang kailangan. Paggamit ng underground cabling, ikinokonsidera na ng lokal na konseho. Pagtanggal sa mga stickers na nakaharang sa mga public signages, ating tutukan. Mga nagwagi sa Miss Teen Baguio 2023 binigyan parangal ng lungsod. Live mula sa Baguio City Hall, ang mapagkakatiwalaan at nangungunang pampublikong impormasyon. Ito ang PIO Baguio Balita. Magandang gabi, Baguio City! Ito ang PIO Baguio Balita, ang nangunguna at mapagkakatiwalaang pampublikong impormasyon. Para sa unang balita, katapangang ipinamalas ng SAF-44 muling binalikan makalipas ang 9 na taon. Ilang mga kaanak dinaramdam pa rin ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Yan ang balitang aking tinutukan. Bakas pa rin ang pagdadalamhati ni Christine Kiangan. Siya ang nabiyudang asawa ni PO3 Noble Kiangan, isa sa mga pulis na nagpakita ng katapangan sa Mama Sapano. 9 na taon na ang nakakaraan. It's already half of their life. Wala na sa kanila yun. It's already dedicated to the country, to their people. Sa isang munting programa, kanilang inalala ang kabayanihan at katapangan ng 44 na pulis sa hanay ng 55th Company at 84th Seaborne sa kanilang misyon sa Mama Sapano. Dito, nag-alay ang mga kapulisan at kanilang mga kaanak ng mga bulaklak at gun salute. Dinaluhan nito ni Director for Police Community Relations, Police Major General Edgar Alan Ocubo at Regional Director Police Brigadier General David Peredo Jr. Kanilang sinariwa ang sakripisyo ng SAF-44. Kanila ring binasa ang mensahe ng PNP Chief Police Major General Benjamin Acorda Jr. May their memory serve as inspiration for us to continue advocating justice and peace in our nation. Nagpaabot din ng mensahe si Mayor Benjamin Magalong sa pamamagitan ni City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña. Their gallantry and dedication to duty will forever be etched in our nation's history, and I hope we won't forget it. We owe them a debt of gratitude that can never be repaid. Matatandaan na noong 2017, idineklara ni dating Pangulong Duterte ang Proclamation No. 164 na nagtatakdang pag-alala sa 44 na sundalo o ang SAF-44 na nagpakita ng kabayanihan habang ginagawa ang misyon sa Mama Sapano. May proklamasyon man o wala, sapat na ang ipinamalas nilang sakripisyo at katapangan upang sila'y alalahanin. Ang katapangan at sakripisyong kailanmay hindi matutumbasan ng salapi. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita. Panukalang batas na dagdag benepisyo para sa mga senior citizen. Pirma na lamang ng Pangulo ang kailangan. Narito ang report ni Conan Gulapa. House Bill 7535, an act granting additional benefits to our senior citizens and amending for the purpose Republic Act number 10868, otherwise known as the Centenarians Act of 2016, has been approved by both houses, Congress and the Senate, granting a cash gift of 10,000 pesos to senior citizens upon reaching the age of 80, 85, 90, and 95. Pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas ang dagdag benepisyo para sa ating mga senior citizen.
Ayon sa panukalang batas, ang mga senior citizen na may edad 80 ay makatatanggap ng 10,000 pesos, karagdagang 10,000 pagsapit ng 85, adisyonal na 10,000 pagsapit ng 90 at dagdag 10,000 pagsapit ng 95. Sa kabuuan, ang mga senior citizen na may edad 80 ay maaaring makatanggap ng 40,000 pagsapit ng 15 taon. Samantala, paglilinaw naman ng Lone District Baguio City Representative Mark Go na ang 100,000 na matatanggap ng isang centenarian ay mananatili at ang nasabing dagdag sa benepisyo sa panukalang batas ay amyenda lamang sa nauna ng batas. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita. Batas na naglalayong magpatayo ng magkahiwalay na specialized high school para sa sining at sport sa lungsod nasa pagdinig na ng Senado. Nagbabalik si Conan Gulapa para sa report. Pasado na sa Kongreso ang House Bill 7316 na naglalayong maipatayo ang Baguio City High School for the Arts. Ayon sa principal author nito na si Congressman Mark Go, sakaling maisabatas, ang eskwelahang ito ay may angkop na pasilidad at curriculum upang mas mahasa ng husto ang abilidad ng kabataan patungkol sa sining at kultura. First is House Bill 7316, seeks to establish the Baguio City High School for the Arts. By creating this specialized public high school, the youth of Baguio and even those from neighboring areas will have a place where their aptitude and skills in culture and arts can be honed with the most conducive environment, facilities, and curriculum. Samantala, pasado na rin sa Kongreso ang House Bill 7316 o ang paglikha ng Baguio City High School for Sports. Target ng panukalang batas na makapagbigay ng sports-focused education upang mas mahubog ang mga atleta, di lamang para sa karangalan ng syudad ng Baguio o ng rehiyon ng Cordillera, kundi ng buong bansa. 8700 for the establishment of the Baguio City Sports High School seeks to establish a specialized public high school in Baguio that shall offer a sports-focused education to its learners, which shall be administered and supervised by the Department of Education in close coordination with the Philippine Sports Commission. Kasalukuyan nang nasa Senado ang mga panukalang batas. Matatandaan din na ang kasalukuyang Baguio City National High School ay may magkahiwalay na programa para sa sining at sports. Para sa mga artist at ng mga atleta, isang magandang balita na posibleng magkaroon ng isang eskwelahan para mas mahubog ang kanilang mga abilidad. Sakaling tuluyang maisabatas, hangad nila'y mas maraming pinto ng oportunidad ang magbukas para sa kanila. Conan Gulapa para sa PIO Baguio Balita. Iba't ibang stickers sa mga public signages pinagtatanggal ng POSD. Kung bakit, alamin sa aking report. Pinagbabaklas ng mga tauhan ng Public Order and Safety Division ang mga stickers na nakaharang sa mga traffic signages nitong Biyernes. Ayon kay POSD Chief Daryl Kim Longid, hinaharangan ng mga ito ang impormasyong nakapaloob sa bawat signages na siya namang banta para sa mga motorista. They obstruct the information that the signages are intended for, no? For the public to see. Base sa kanilang obserbasyon, karamihan ng mga stickers ay pagmamay-ari ng mga vloggers. Dagdag pa niya, ang stickers ngayon ang nauusong klase ng vandalism. Graffiti, it appears that it's the preferred choice of material na ngayon ng ating mga vandals. Naiintindihan naman nila na ang stickers ay isang form ng art. Kaya naman maaari silang maglagay ng mga stickers sa Freedom Mall na siyang susubukan nilang imungkahi sa City Council. Pwede naman tong ilugar no? If they're looking for a Freedom Mall, siguro that's something that we could lobby more sa ating City Council or ating city officials so that they will find budget for it. Hindi titigil ang POSD sa pagtanggal ng mga stickers sa pampublikong lugar. Ito ay para rin sa kaligtasan ng motorista at kalinisan sa lungsod ng Baguio. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita.
One strike policy nais ipatupad ng SEPMO upang mabawasan ang mga nagtatapon sa daluyan ng tubig. Kung ano ang one strike policy, alamin sa report ni Conan Gulapa. One Strike Policy. Ito ang ipatutupad ng City Environment and Parks Management Office o SEPMO sa pag-i-issue ng Notice of Violation o NOV sa mga sambahayan at establishmentong mapapatunayan na nagtapon ng kanilang kalat at dumi galing septic tank sa mga daluyan ng tubig sa lungsod ng Baguio. Nitong 2016, halos 600 individual ang nakitaang lumabag sa City Ordinance No. 18 Series of 2016 o ang City Environmental Code. Ngunit halos 400 lamang ang humarap sa penalty. Ilan sa ipinagbabawal ng ordinansa ay ang pagtatapon ng dumi galing private sewer lines at septic tank, pagtabon sa lupa o pagsunog ng basura, at pagtapon ng dumi ng hayop sa mga daluyan ng tubig sa lungsod. Sa naturang ordinansa, kabayaran na 500,000 ang parusa at 3 araw na corrective measures na ipapataw ng otoridad sa individual na lumabag sa ordinansa. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita. Isang consultation meeting ang isinagawa sa pagitan ng water concessionaires at lungsod ng Baguio. Ilan lamang ito sa mga hakbang upang hindi na muling maulit ang gastroenteritis outbreak sa lungsod. Alamin ang detalye sa aking report. Isang pagpupulong ang ikinasa sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Baguio at water concessionaires. Layon ng pagpupulong makuha ang opinyon at suhestyon ng bawat negosyante na ang pangunahing produkto ay tubig. Kaya kung namin nagpatawag nito, dahil makakuha kami ng suggestion sa inyo. Para pag in-implement namin, hindi yung, ito yung gagawin natin, implement na natin. Para pag in-implement namin, may alignment tayo. Iprinisenta ang mga hakbang na pagtutulungang gawin ng mga water concessionaires at ng Baguio LGU. Ilan sa mga ito ay ang random testing sa mga delivery trucks at facilities, paggawa ng Safe Water Ordinance, pagdagdag ng mga sanitation inspectors, at higit sa lahat, ang pagbuo ng task force na siyang mamamahala sa pagmonitor ng mga water trucks at facilities. For now, we'll be creating a task force which will be composed of initially would be the POSD, the PNP, the Health Services, and the SEPMO. Matatandaan na ayon sa investigasyon ng Epidemiology and Surveillance Division ng CHSO, sa loob ng 23 bulk water deliveries na tinest, 12 ang nagpositibo sa coliform at 7 naman sa E. coli. Dahil dito, iminungkahi ni Alan Abayaw ng City Permits and Licensing Office na bumuo ng isang organisasyon ang bulk water delivery trucks upang mas mabilis ang pakikipag-ugnayan sa mga ito. Agad naman itong inaksyonan ng bulk water delivery companies. If you can so group yourselves yung mga bulk water delivery to form a group para kung may communications po tayo, mas madali po. Ang pagpupulong ay ikinatuwa ng presidente ng Baguio Association of Purified and Mineral Water Refillers Incorporated dahil na ipahayag nila ang kanilang saloobin at suhestyon upang matugunan ang problema sa kontaminadong tubig. We appreciate very much this meeting because herein we were able to discuss problems, suggestions, and we are very happy to hear from the city officials that they are very open to our suggestions. Nagpaalala naman ng alkalde na hindi ito paghihigpit sa mga water concessionaires, kundi para rin sa kredibilidad ng kanilang produkto at kaligtasan ng bawat consumer. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita. Lokal na konseho, ikinukonsidera na ang paggamit ng underground cabling system dahil sa napakaraming benepisyo nito sa lungsod. Kung ano ang mga benepisyo nito, narito ang report ni Conan Gulapa. Kamakailan ay hiniling ng city official sa Beneco at sa lahat ng telecommunication companies dito sa lungsod ng Baguio na ikonsidera ang underground cabling system. Ayon sa konseho, ang underground cabling system ay makatutulong upang mas lalong mapansin ang kagandahan ng kapaligiran ng lungsod ng Baguio. Kaya inatasan ng City Council ang concerned offices
na magsagawa ng pag-aaral ukol sa underground cabling system. Naniniwala ang konseho na ang bentahe ng underground cabling bukod sa magiging mas malinis tignan ang mga daanan sa lungsod ay magagamit ang mga espasyong inookupahan ng mga poste ng kuryente para gawing kalsada. Anila, bukod sa hindi kaaya-ayang tignan ang nasabing overhead cables at mga kawad ng kuryente, ay nagdudulot din ng panganib na nakakaapekto sa kalusugan at kaligtasan ng tao. Kodan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita. Isang pampasaherong bus naman ang sumalpok sa waiting shed sa tapat ng Baguio Convention Center at UP Baguio. Agad naman itong inaksyonan ng mga kapulisan sa Station 5 at ayon sa kanilang investigasyon, magbababa ang bus sa unloading station ngunit hindi nito umano natansya ang distansya ng kanyang side mirror at ng waiting shed. Kaya na siyang naging dahilan ng pagkasira nito. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang kumpanya ng bus sa City Building and Architecture Office upang panagutan ang nasirang waiting shed. Mga nagwagi sa nakaraang Miss Teen Baguio 2023, binigyang parangal ng lungsod. Yan ang balitang nirondahan ni Conan Gulapa. Ipinamalas ng mga kabataan ng Baguio City ang angking husay, ganda at talino sa katatapos lamang na Miss Teens Baguio nitong Oktubre noong nakaraang taon. 12 kandidata mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ang nagpasik laban sa coronation night ng nasabing pageant, kung saan 5 kandidata ang nanaig sa kompetisyon. Miss Saiza Aguilar ng Barangay Ambyong, love and support and the faith I have restored in myself. This is my story. Miss Carmia Fontanilla ng Barangay Alfonso Tabora, as to provide free tutoring services with the help of young volunteers such as myself. Miss Bernice Dilan ng Balakbak Santo Tomas, through my platform, let our talents be an inspiration to others and create a ripple effect of positivity and empowerment to our society. Miss Maxine Biel Edwin ng Gisad Surong, Naimbag nga daw kita tayo amin. at Miss Natasha Morgan ng Camp 7. Fostering body positivity through leadership. Binigyan lamang ng isang tanong ang mga kandidatang lumahok sa Q&A portion. What does empowerment to you? And how do you empower your fellow teens to be the best versions of themselves amidst all the challenges that the youth are facing nowadays? I understand that our youth and teenagers nowadays are feeling the pressure of growing up, the pressure of life, and the pressure maybe even in school. But the most important thing about being empowered is that you have to look in the mirror and you have to see someone you love. For me, empowerment is all about surrounding ourselves with positivity. Because we cannot empower ourselves and others if we're not surrounded by positive people. And I think empowerment for me is being myself, and being myself, I can empower others by being their friend, their comfort zone, and being there for everyone who needs me, who needs a friend, who needs their second home. When I joined this pageant, it takes me a lot to be more confident in standing here. Being able to stand in front of you all is a great honor. And I believed that using my voice to be an inspiration to others will be an inspiration to me as well. Because it boosts my confidence, it boosts the power within me. For me, empowerment is love. And I see that the candidates of Miss Teen Baguio has love. I would want to incorporate the Kankanai term Ob-Obbo. Ob-Obbo is a Kankanai term that means helping each other. And that is how I see Miss Teen candidates empower each other. Sa huli, nasungkit ni Miss Saiza Aguilar ng Barangay Ambyong ang Miss Teens Baguio 2023 Sining. Miss Teens Baguio 2023 kalikasan naman si Miss Carmia Fontanilla ng Barangay Alfonso Tabora. Miss Teens Baguio 2023 Turismo para kay Miss Bernice Dilan ng Balakbak Santo Tomas. Tinagurian naman na Miss Teens Baguio Kultura si Maxine Biel Edwin ng Gisad Surong, at kinoronahan si Miss Natasha Morgan ng Camp 7,
bilang Miss Teens Baguio 2023. Nitong Lunes, sa bisa ng Resolution number 664 Series of 2023, ginawaran ng pagkilala ng city officials sa pangunguna ni Mayor Benjamin Magalong ang mga kandidata na nagwagi sa Miss Teens Baguio 2023. Counseling, Really, it's nice. You can't explain the feeling because, you know, when you've been awarded talaga, parang you deserve this. You did your best, and that's the best thing. Yes. It's such an honor really that our government are recognizing our team, the Miss Teen organization, and also us girls. You know, we're so young and it is such a valuing and life learning lesson for us. And so it gave us the drive to do more and make a change for our city. Actually, just do it. Do what you want. Be who you want. You can do it. Kaya mo yan. Well, I just want to tell our youth that, you know, everything is possible if you just take the first step. It is always up to you on what you want to do with your life. And so don't let the pressure get to you. And at the end of the day, it's your story that you have to write. Para sa mga kababaihan ng lungsod, patuloy lang sa pangarap. Ika nga ng Miss Universe 2015 Pia Words back, you determine what kind of crown you wear. Kaya chin up, princess, para hindi mahulog ang koronang nakasuot sa'yo. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita. At iyan po ang mga balitang aming tinutukan sa buong linggo. Upang manatiling updated sa mga balita, i-follow ang aming social media pages at ang pinakabagong Baguio PIO channel para sa mas pinalakas na pagbabalita. Ako po si Nico Gatchalian at ito po ang PIO Baguio Balita. Magandang gabi. Live mula sa Baguio City Hall, ang mapagkakatiwalaan at nangungunang pampublikong impormasyon. Ito ang PIO Baguio Balita.